Alam ko, deserve ng mga anak nyo ang high-end na chair and table. Kaya tara samahan nyo kami at super excited ng aling Just Liit na mag-unboxing at i-assemble na rin natin yarn. Simula nga nung medyo interesado na si Just Liit na magsulat, mag-crayons, talagang binilhan ko na siya ng mga chair and table niya. Siguro mga pangatlo na to. At parang ito na nga rin yung magiging panghuli kasi nga napakatibay niya at pwede siyang ma-adjust hanggang sa paglaki niya. Di ba nga tayo kapag bumibili tayo ng mga gamit, gusto natin yung mga pangmatagalan na. Ito nga yung materialis niya, napakabigat at super kapal nung bakal niya. And by the way, sa isang karton na to, set na siya. Kasama na yung parts ng table at kasama na rin yung parts ng chair niya. Binubuksan pa nga lang namin at sinecheck yung mga materials at yung mga parts niya kung kompleto. Tinitignan ko na yung mga materials niya. Ay grabe, ang kakapal naman talaga. Halata mong high quality talaga, even yung mga tornilyo niya. Ito na nga yung pinakamahirap na part para sa akin at hindi ko nga forte ang pag-a-assemble. May kasama naman siyang manual so pinaubaya ko na kay Jajay. Inuna muna niya yung paanong table tapos yung ilalagay sa pinakailalim ng table na yan, yung parang na-slide siya palabas at paloob. Meron nga pala siyang kasamang pang-screw pero maliit nga siya at feeling ko yung nagpatagal sa amin. Anyway, nilabas na pala namin yung table at malaki nga siya, malawak siya para kay Just Liit. Tapos kinabit na rin namin yung nasa may pang-ilalim niya. Kung tatanungin nyo ko, talagang mahirap to mga mare, kaya ipaubayan nyo na to sa mga mas marurunong mag-assemble. At saka yung mas madaming pasensya. Ayan at unti-unti na nga rin na nabubuo yung table ni aling Just Liit. Dito nga lang kami nahirapan ng bonggang-bongga kasi full force talaga ang Jajay. Hindi niya na maipapantay yung paanong table dun sa lamesa mismo. Buti na lang talaga na i-shoot na at ayan na-screw na rin namin. Dito pa nga lang parang na-excite na rin ako makita talaga kung ano yung final look niya. Ay opo mare, mas excited ako kaysa sa anak ko. Eto na nga yung pinaka last part kasi meron pala siyang mga organizer doon sa harap ng table at ito yung mga yun. Pwede siyang pagpatungan o paglagyan ng mga books, mga art materials at kung ano-ano pa. At ayan, sige, walang katapusang screw. Patience is the key. Sure. By the way mga mare, kung lalaki yung anak nyo, meron din silang color blue nito. Ilalagay ko yung link sa comment section kung saan ko to nabibili at i-check nyo mga mare ha. Watch nyo muna hanggang dulo kung gaano talaga siya kaganda. At ito nga yung pinaka nagustuhan ko kasi na-adjust siya yung table niya. Pwedeng paakyatan kapag lumaki-laki na yung anak ko. Magagamit niya pa talaga to hanggang grade school or even hanggang high school kung tatagal to sa kanya ha. O siya, andito na tayo sa ating chair. Inuna muna namin yung pinaka-base niya or yung sa may paa niya. At syempre walang katapusang screw pa din. May mga ambag naman ako dito mga mimasor, taga-buhat, taga-hawak, ganon. Kasi mabigat talaga to mabigat yung mga bakal-bakal niya. Kaya bagay to sa mga anak ninyo na masyadong magalawga o yung inaakyat yung table at yung chair. Naku, perfect talaga to sa kanila. Na-curious nga ako kung bakit ganito yung sandalan ng upuan. Siguro may purpose kung bakit ganito yung likuran niya. Para siyang kidney. Kidney? Ayan, tapos na at nilagay ko na rin yung mga accessories ng table niya. Gusto niyo na ba siyang makita? And tada! Ito na yung final look ng chair and table ng Madam Just Liit. Para siyang may opisina tuloy, diba? Sana all. Ang ganda nung chair niya ha. Pwede rin akong umupo dito kasi kayang-kaya niya yung weight ko. Tapos comfortable din naman yung sandalan niya. Kaya siguro ganito yung design. Super comfy talaga mag-study yung mga anak nyo dito at magsulat. Wala na silang reklamo. O ano mga mamis, pasok ba to sa inyo? And by the way, from Sweet Kids nga pala ito, high-end study desk and chair. Yun lang, check the comment section.